1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay masaya ngayong umaga. Happy Monday sa atin lahat. At ito nga, Diyos ko, marami tayong hatid na bagong update na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago muna tayo chumika, gusto ko munang magpasalamat sa mga walang sawang tumatangkilik at talagang sumusubaybay at nag-aabang dito sa ating mga bagong chikang update sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat kay Christine Ann Perez at saka syempre kay John Herbie na miss ko na. So yan. At ito nga, shoots ko, marami ang naloka nang hindi manalo si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo at isa na ako doon. At ayun nga, maraming malungkot kahapon at dito nga sa social media, grabe, pumutok talaga yung mga chika na alam mo yon, nakakaloka dahil galit talaga ang mga Pilipino sa Miss Cosmo ngayon. Kaya naman talagang natabunan pa ni Atisa Manalo yung nanalong Miss Cosmo na si Tata na nakakaloka. At ayun, Diyos ko, hindi pa natatapos ang chika. Sabi nga kahapon doon sa nagpunta ako doon sa event ng Mr. Global, nako, yung nakita nila ako doon, ang chika nila sa akin, Mama Sam, hindi ako nakatulog dahil nga sa sobra daw lungkot na pagkakatalo ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Yun yung mga dahilan, talagang marami talagang sad kasi hindi makaget over sa hindi na nakapasok si Atisa sa top 5 at talagang iniisip nila anong nangyari, anong dahilan, ganon. Kasi nga maraming nang naniniwala na si Atisa Manalo ang mag-uuwi ng corona ng Miss Cosmo. At hindi lang yun, hindi lang mga Pilipino ha, pati yung mga taga-ibang bansa katulad ng Thailand at yung ibang Vietnamese na nakausap ko dito, naloka din daw sila talaga. Diyos ko, sino ba namang hindi maloloka sa resulta ng Miss Cosmo, di ba? Si Tata ang nanalo na parang akala ko bang hinahanap nila impactful beauty. Yun naman pala, impacta. Charot! So, yun, nakakaloka. Anyway, so, guys, ito guys, nako, marami tayong chikang update. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika ngayong araw na to, na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. Isa na nga ditong nakakaloka, ang Miss Grand International na ginagawa ngayon sa Cambodia. Magpo-pull out na sila dahil nga hindi nagustuhan ni Mr. Nawat ang mga inandang eksena para sa mga kandidata ng Cambodia. Diyos ko, ayun nga, hindi niya gusto yung mga pa-event ng Cambodia doon na nagpupunta kung saan-saan mga sulok-sulok, pinagsusuot sila ng mga kung ano-ano. Naloka doon si Mr. Nawat. Kaya sabing gano'n, pull out na daw dito na lang sa Thailand gawin ng mga eksena. Ganon! Kasi siyempre, yung healthy ng mga kandidata ang concern ni Mr. Nawat. At hindi lang yon siyempre, kung ano pa, yung, ay nako, pag nakarating kayo ng Cambodia, maloloka kayo. Charot. So, yan. So, ako nakarating ako dyan. Ay nako, maraming beses, hindi talaga ako nasayahan. Anyway, so, sorry. Maganda naman yung Cambodia. Kaya lang, hindi ko alam. Basta may something na hindi ko talaga gusto. Kaya naiintindihan ko, ang safety kasi ng kandidata ang iniisip ni Mr. Nawat, lalo na syempre sa mga pagkain at saka doon sa mga lugar-lugar na pinupuntahan nila. Ako naman, marami naman sana may offer ang Cambodia pagdating sa culture. Kaya lang parang, ayun nga, hindi nga napaghandaan ng Cambodia kung saan sila yung mga dapat na proper talagang puntahan ng mga candidates. So, syempre, naloka sila kahapon doon sa pa-event ng Cambodia, di ba? Kaya yun, pull out na. Kung ako naman, ayon ako doon. Kasi syempre, health first. Siyempre, ingatan natin yung mga health ng mga yan kasi madami yan. Baka magkasakit. Di ba? And then, speaking of, siyempre,
Miss Grand. At para naman sa sumunod natin, chika. So, ayun nga. So, good luck sa paglipat nila dito sa Thailand. Ay nako, malaki-laki ang magagastos ng mga, ng organization ng Miss Grand. Kasi, sobrang, alam mo yon, tawag dito, lahat ng kandidata ay sasakay na sa eroplano, di ba? Pabalik ng Thailand, kamusta naman? Pero dito sa Thailand, safe na yan. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, si Jay Opiasa nakikipagsabayan ng kabugan sa Miss Grand. Anong masasabi mo dito? Yes, sa latest ng photos ngayon na inilabas ng Miss Grand, ito nakita nga natin si CJ Opiasa at saka syempre si Miss Peru kung saan naman nagwagito ng Reyna Hispano-Americana. Ay nako, naloka ako dyan kasi talagang nakipagsabayan talaga ng kabugan, posing at eksena ang ating pambato na si CJ Opiasa. So dito talaga masasabi ko, unstoppable talaga si CJ. At kaya niya talagang isabay ang sarili niya sa lahat ng mga eksenadorang kandidata dito sa Miss Grand. Kaya natutuwa ako kay CJ Opiasa. And then sabi nga gano'n, mama, sa tingin mo, sino ang aabot sa kanila sa dulo? Ay nako, wag na muna tayo magganyan-ganyan. Ang importante ay sana silang dalawa ay makarating sa dulo ng competition at safe sila dito. Di ba? Ayun naman yung importante. Kaya mabuhay ang Pilipinas. So yan, dahil meron tayong CJ Opiasa na talaga naman, oh my gosh, orange kung orange ang labanan, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Pilipinas sa Mr. Global. Nagwagi, Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko, mabuhay Philippines. So, yun. So, after nga natin nalungkot, medyo nabawas-bawasan yung sadness natin dahil nga another tagumpay na naman ng Pilipinas sa male pageant ang nakapag-uwi ng titulo. Ito nga ang Mr. Global kung saan ginanap kagabi dito sa Thailand. So, syempre, nasayahan ako dahil grabe, ang daming mga lalaki. At syempre, nakita ko si Dom Korea. Talaga naman masasabi ko, in fairness, ang gwapo-gwapo niya. Ang laki-laki ng boses niya. Lalaki. Tapos bukod doon, ang tangkad, ang ganda ng katawan. So, yon Pinoy na Pinoy yung dating. Talagang 100% Filipino, yung ganda ng mukha niya. So, yon. Kaya, hindi ako magtataka kung siya ang nagwagi dyan. And congratulations sa atin lahat. Di ba? Gusto ko din yung pambato ng Spain. Gwapo din yan. Saka, ay nako, ito nga hindi nga napasama si Baby Boy. Si Vietnam, grabe. Ang cute-cute niya sa personal, lalo na yung naka-swimwear siya. Oh my gosh, ang cute niya talagang tignan. Yung alam mo yun, ayoko kasi yung mga bato-bato yung katawan na ang daming six-pack. Pero ito talaga, bukod doon sa baby boy yung dating niya. So yan, kaya nalungkot ako nung hindi siya napasama sa top 21, top 10. O, yun, wala siya doon. Anyway, so, congratulations sa lahat ng mga kandidato na lumaban dito sa Mr. Globe. In fairness naman sa organization na si Miss Puy na talagang ang bongga. So, ito yung organization ng Miss Universe Thailand. So, siya yung nagpanalo sa Philippines. Di ba? So, pampalubag loob yan sa atin. Kasi alam niyang malungkot tayo. Charot. Anyway, congratulations kasi talaga naman pinakita ni Dom yung galing niya. So, yon, nanalo siya dyan ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, Diyos ko, Mama Sam, anong masasabi mo at isa manalo na 2.0 ni Michelle D dito sa competition ng Miss Cosmo? Siyempre, naloka ako kasi alam mo yon, yung kandidata natin dito sa Miss Cosmo ay talagang nakita talaga natin na ibinigay naman niya ang lahat ng makakaya. Alam mo yon, talagang inilaban niya ang Pilipinas. So yes, parang yung nangyari kay Michelle D, ganito din yung nangyari kay Atisa. Na alam mo yon, na parang hindi nila deserve ang top 10. Kailangan talaga top 5 ang deserve nila. At naniniwala naman ako na dapat talaga nasa top 5 yung katulad ni Michelle D at saka ni Atisa Manalo. Sabi nga ni Michelle D, ako lang ba ang nakapunan na dapat panalo dito si Atisa? Yes. So, hindi lang si Michelle din nakapuna, lahat, buong sambayan ng Pilipino. Naniniwala na dapat si Atisa ay nasa top 5 talaga.
Kaya lang, wala tayong magagawa. Nasabotage eh. So, yan. Nasabotage ng bonggang-bongga. Kaya, nakakalungkot. So, dalawang beauty queen natin na talaga namang, alam mo yon na may pangalan, malaki ang pangalan, at minahal ng mga tao pagkatapos ganyan yung ginawa ng organization. Maloloka talaga ang mga Pinoy. Kaya galit talaga ang mga Pilipino at naiintindihan ko. Pero guys, kalma-kalma lang tayo. Wala naman tayong magagawa kasi the pageant is over, may nanalo na. So, ayun, medyo nakakalungkot. Kaya lang wala talaga tayong magagawa. So, yon, ano na lang, siguro para sa atin, sa puso natin, ilagay natin, panalo pa rin si Philippines. At ayun, try natin mag-move on, miski papano, at kalimutan ang Miss Cosmo. Charot! So, yan. Anyway, hindi ko alam, basta nakakalungkot. Sabi nga ni Michelle D, sayang yung laban. Ay, ganun talaga, wala tayong magagawa. At para naman sa sumunod na chika, Indonesia, big, sabi nila powerhouse na daw sila kasi daw ang dami na daw nilang corona. So nanalo sila ng Miss Grand, nanalo sila ng Miss International, nanalo sila ng Miss Aura International, tapos supranational, at kung ano-ano pa, Face of Humanity, at saka ayan nga, Miss Cosmo. And then ayun, sinasabi nga nila sa social media, sila daw yung pagpapakilala kahapon ng Indonesia, the house of the pageant beauty queen. Sabing ganon. Naloloka ako doon sa Mr. Global na Indonesia, the house of pageant of beauty queen. Indonesia. Sabing ganon. Diyos ko, nawindang ako doon. Sumakit yung ulo ko. So, yon. Anyway, congratulations sa Indonesia. So, sabi ko, ganon, powerhouse na daw sila. Eh, di powerhouse. wala namang umaangkin yan. So, kayo na yung nagsasabi ng powerhouse kayo. Ang pagiging powerhouse ng isang country, ayan ay hindi biro. Kasi talagang kailangan lahat ng pageant na malalaking pageant ay kailangan makuha nila. So, nananalo sila ng corona, di good doon para sa kanila. At hindi lang naman to para sa Pilipinas. So, para to sa lahat. So, ngayon, kung ayan yung nafe-feel nila, di let be. Hayaan natin sila. Diba? So, ang importante, alam natin na kung ano ang tunay na powerhouse at ano ang meaning nito. And then, alam natin na marami tayong corona, guys, na nakuha ngayon pa nga lang. Sunod-sunod na kung bilangan lang din naman ng corona. Diyos ko, wala pa sa kalingkingan yung mga nakuha nilang corona. So, yung mga nakuha nilang corona dyan na dapat ay para sa atin. Charot! So, yun, nakakaloka. Diyos ko, powerhouse agad. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo, back to back, ang pagkakapanalo ng supranational at Miss Cosmo ng Indonesia? Tingin mo, Mama Sam, merong bang nagaganap na eksena dito? Ayokong isipin na ganon kasi parang feeling ko deserve din naman ng Indonesia manalo talaga sa pageant. Hindi lang naman to para sa isang contestant. Kumbaga, swerte-swerte. Sinuwerte sila, di let be. Kaysa naman yung pag-isipan natin sila na masama na kung binayaran ng organization yan, kaya nanalo yan. Kumbaga, parang siguro timing and then may swerte sila ngayon na dumarating. And then, ay yung mga swerte na yan, natamasa na natin yan ng bonggang-bongga na hindi lang isa, dalawa, tatlo, triple pa. Diyos ko, 2013, nanalo tayo ng Miss World, nanalo tayo ng supranational, tapos nanalo pa tayo ng, isa pang crown yun international, tapos pa tayo, tawag dito, bigla pa tayo nanalo ng third runner-up sa Miss Universe. Tapos yung sumunod na taon, na ganun na naman, nakadalawang corona na naman tayo. Tapos yung sumunod na taon, dalawang corona na naman, may Miss Universe pa. So, wala tayong dapat ipag-alala sa mga sitwasyon ngayon. Kumbaga sabi ng gano'n, weather lang yan. Kung hindi sila gumagawa ng pangit, di bongga, di ba? Maganda. So, at least nakuha nila yung corona na patas. Hindi yung parang bias. So, di ba? So, yun. So, yun naman yung importante. Alam mo sa sarili mo kung nakuha mo ang corona dahil talagang tunay kang magaling. So, i-credit din naman natin yung pagod, yung hirap nila. Kung wala man tong alumanya na ginagawa, di bongga, di ba? So, yun. Hayaan natin silang magdiwang, mag-celebrate at tumambling-tumbling sila ng
pabalik-balik. Basta ang alam ko, hindi sila maganda. Charot! So, ayan. So, ganun talaga. May nanatalo, may nananalo, and then weather lang yan. And I think panahon nila ngayon. So, congratulations Indonesia. Ayoko naman maging harsh sa kanila ng bonggang-bongga kasi syempre parang sinabi na natin ang corona ay patalak sa Pilipinas. So, para din sa kanila. Kaya, naging happy na lang tayo sa kanila. Kaligayahan nila yan ibigay natin. Diba? At matutuwa pa ang Diyos sa atin. Malay ninyo, manalo tayo ng Miss World. Malay ninyo, manalo tayo ng Miss International or Universe rather. Diba, Christine Ann? So, yun. So, laban lang Pilipinas. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi hindi naman dito natatapos ang lahat. And then, para kay Atisa manalo, malay mo, may plano sa kanya ang Diyos na mas better. Malay nyo, universe pala. Di ba? Malay natin, universe pala ang naghihintay kay Atisa, hindi yung universan lang. Di ba? So, yon guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, keep smiling and laban lang Philippines. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.